kwarto ng mga players na nagulat nang makitang si Gi-hun pala ang nilalaman nito. Kinagabihan ay nagising siya at agad naalala ang sinapit ng kanyang kaibigan. Dumating ang manager at de-reveal sa mga players na meron na silang tigti 25 million pesos kung sakaling gusto na nilang tapusin ang palaro. Bago magsimula ang botohan ay nagwala si Gi-hun at nagmakaawa sa kanila na tapusin na ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay pinapanood ni In-ho sa kanyang kwarto. Ginapos nila si Gi-hun at hindi na pinayagan na bumoto. Matapos ang ilang minutong botohan ay nanalo ulit ang mga O. Dumaan si Sonyo na may kulto na ngayon at pinagtawanan si Gi-hun dahil sa kapalpakan ng kanyang ginawang misyon. Bigla niyang sinakal si Sonyo pero nakawala ito at walang nagawa sila Gumja kundi maawa sa kanya. Sa kainan ay nilapitan siya nila Hyunjo na humingi ng tawad sa mga nangyari. Sinabi naman ni Yumsik na kasalanan ni Daeho ang lahat dahil nilikom niya ang mga baril ngunit bigla siyang natigilan sa pagbalik. Nang marinig ito ay tinoon na ni Gi-hun ang kanyang galit kay Daeho. Hindi siya nakatulog sa panggigigil kay Daeho na nakita ang kanyang matatalim na titig. Pinapunta na sila sa game area at sa daan ay nakita nila ang nakasabit na katawan ng mga nagrebelde sa palaro bilang babala sa mga survivor. Gayunpaman ay mas lalo lang sinisi ni Gi-hun si Daeho. Sa pang-apat na laro ay bumunot ang mga players ng mga bola na may kulay na pula at asul. Dito ay magkaibang kulay ang nabunat nila Gumja at kanyang anak na si Yomsik. Ganon rin ang nangyari kina Junhee at Myunggi. Inexplain na ang laro na tinatawag na hide and seek. Dito ay kailangan magtago ng mga blue mula sa red hanggang sa maubos ang 30 minutes. O kaya naman ay gamitin ang mga susi na binigay upang mahanap ang exit ng laro. Ang mga red naman ay binigyan ng kutsilyo dahil kailangan nilang makapaslang ng isang blue para maklear ang laro. Nagreklamo ang mga players dahil hindi patas ang laro kaya naman ay pinagbigyan silang makipagpalit ng kulay sa kung sino man ang may gusto. Nakipagpalitan si Yomsik sa kanyang ina at pumayag naman ito. Gayunpaman ay alam ni Gumja na never naging bayulente ang kanyang anak. Nakipagpalitan rin si Myunggi kay Junhee dahil alam niyang hindi nito magagawa ang tumapos ng buhay. Nangako din siya na tutulungan niya si Junhee sa oras na maklear niya ang laro. Nilapitan ni Namgyo si Minso at pinagtawanan siya dahil wala siyang nagawa habang pinapaslan niya ang nag-iisang kaibigan ni Minso na si Semi. Hindi nakahanap ng papalitan si Daeho at sa halip ay nakita lang niya si Gi-hun na masama pa rin ang titig sa kanya. Kaya naman ay kinumprante niya si Gi-hun at sinigawan na wala naman siyang kasalanan. Sinabi rin niya na si Gi-hun talaga ang dapat sisihin dahil plano naman niya ang lahat ng nangyari. Sa huli ay pinigilan siya ng soldier at pinapunta na ang mga blue sa game arena. Dito ay binigyan sila ng 2 minuto upang maghanap ng matataguan. Kaso lang ay sumakit ang tiyan ni Junhee pero buti na lang ay dumating si Hyunjo at nag-offer ng tulong. Habang naghihintay ay nag-team up sila Namgyo at Myunggi. Naubos na ang 2 minutes kaya naman ay pinasok na nila ang arena. Samantala napansin na nila Junho ang nawawalang drone operator na pinaslang ni Park.